Naniniwala si Joyce Del Rosario sa isang kakaibang teorya ng isang halik ay sapat na upang makilalang pagkatao ng isang lalaki. Sa kabila ng pagiging laking probinsya, lumaking palaban, open-minded at puno ng kumpiyansa si Joyce sa lungsod ng Maynila. Ngunit sa hindi inaasahang gabi muling nagtagpo ang landas nila ni Alex Del Castillo, ang lalaking matagal na niyang hinahanap, ang lalaking kanyang naging ninong. Isang halik ang nagdala sa kanya sa ikapitong langit. Isang wild hot night na nauwi sa isang lihim na sinapupunan. Paano lalaban ng isang Joyce Del Rosario kung ang lalaking mahal niya ay may asawa na pala? Magiging mistress nga ba siya o gagawa siya ng sariling tadhana? Tuklasin ang isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at ang tapang na isang babaeng hindi kayang paamuhin ng kahit na sino. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaayasya. Narito na naman tayo para sa isang kwentong yayanig sa inyong mga puso at magpapatunay na ang pag-ibig ay walang pinipiling titulo o pagkakataon. Kaya naman bago tayo magsimula sa kwento, siguraduhin nakasubscribe na kayo sa Ayasha TV at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga kwento. Handa na ba kayong madala sa ikapatong langit at harapin ang katotohanan sa likod ng bawal na pag-ibig? Simulan na natin. Isang halik lang, Joyce. Seryoso ka ba? Paano kung magaling lang talaga siyang humalik pero manluloko pala? Huminga na malalim si Joyce Del Rosario bago hinarap ang kaibigan sa salamin ng restroom na isang sikat na bar sa Makati. Inayos niya ang kanyang lipstick, isang matapang na shade ng red na tila nagbababala na hindi siya basta-basta mapapasuko. Gemma, ang labi hindi nagsisinungaling. Seryosong sagot ni Joyce habang tinitingnan ang sariling refleksyon. Sa isang halik, malalaman mo kung may respeto ba siya sa'yo, kung gaano siya kadesidido o kung bala ka lang niyang gawing pampalipas oras. It's my litmus test. Si Joy lumaki ng probinsya pero ang kanyang disposisyon sa buhay malayo sa imahe ng isang mahinhin na dalaga sa bukid. Sa edad 23, matapang niyang nilisan ng kanilang bayan para hanapin ang swerte niya sa Maynila. She's open-minded, confident, and ready to mingle basta type niya. Hindi siya natatakot na sumubok. Dahil para sa kanya, ang buhay ay isang malaking adventure na dapat malasap ng buo. Pero paano? Yung Mr. Right na hinahanap mo? Yung lagi mong nakakwento na parang knight in shining armor mo na bata ka pa? Tanong ulit ni Gemma. Natigilan si Joyce. Bagyang kumunot ang kanyang noo. Sa likod ng kanyang pagiging modernong dalaga, may isang alaala siyang pilit na itinatago. Isang matangkad na lalaki na may malalim na boses at mabangong amoy. Ang lalaki nagligtas sa kanya nang muntik na siyang malunod sa sapa nung 10 taong gulang pa lamang siya. Nasa panaginip na lang siguro yun, Gemma. Sa mundong to, kailangan maging praktikal. Hindi na sapat yung once upon a time. Kailangan ng right here, right now. Lumabas sila ng restroom at bumalik sa maingay na dance floor. Ang neon light sumasayaw sa kanyang balat at ang bawat indayog ng kanyang katawan ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Maraming matang nakamasid sa kanya, mga lalaking nagtatangkang kumuha ng kanyang atensyon pero walang tumatama sa kanyang panlasa. He's not here, bulong ni Joy sa sarili. Ngunit ang di alam ni Joy sa isang madilim na sulok ng VIP lounge, may isang pares ng mga mata ang kanina pa nakatitig sa bawat galaw niya. Isang lalaking may hawak na baso ng scotch, seryosong mukha at may otoridad na bumabalot sa buong pagkatao nito. Isang lalaking matagal na siyang pinagmamasdan mula sa malayo. Isang lalaking bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya inaasahan na magiging metsa ng kanyang kinabukasan. Joyce Del Rosario, bulong ng lalaki. Ang boses ay parang haplos ng pelus na may halong panganib. Lumalaban ka na pala ngayon. Sa gabing yon, hindi pa alam ni Joyce na ang kanyang teorya ng isang halik ay malapit ng masubukan sa pinakamasakit at pinakamasarap na paraan. Dahil ang lalaking hinahanap niya, hindi lang basta estranghero, siya ang taong may hawak ng titulong dapat ay naglalayo sa kanila sa isa't isa. Ang kanyang ninong. Hindi inakala ni Joyce na sa isang prestihiyosong business gala sa loob ng isang 5 bituing hotel sa Taguig muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Suot ng isang body-hugging emerald green gown na may mataas na slit, agaw pansin ang kanyang ganda. Pero sa kabila ng mga papuri ng mga kasamahan sa trabaho, tila may hinahanap ang kanyang mga mata. Ladies and gentlemen, let us welcome our guest of honor, the chairman of Castillo Global Holdings, Mr. Alex Del Castillo. Halos suminto ang pagtibok ng puso ni Joyce nang marinig ang pangalang yon.
Dahan-dahan bumuka sa malaking pinto ng bellroom at ininuwa ang isang lalaki na tila kinuha sa pabalat na isang mamahaling magazine. Si Alex, ang kanyang ninong Alex. Wala ang suot nitong simpleng polo shirt na natatandaan niya nung bata siya sa probinsya. Ngayon, nakasuot ito ng tailored charcoal gray suit. Ang buhok maayos na naka-brush back at ang kanyang mga matang matalim at nangungusap ay agad na naglibot sa silid. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Joyce ang isang kuryenteng gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang batok. Hindi siya nakagalaw. Maging si Alex sandaling natigilan sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad. Sapat na para mapansin ang ilang malapit sa kanya. Joyce? Ang mahinang usal ni Alex nang makalapit to sa table ng kumpanya ni Joyce pagkatapos ng formal program. Ninong Alex, tago ni Joyce. Sinikap niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses pero ang totoo nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang tagal na po nating hindi nakita. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alex. Isang ngiti na hindi nakarating sa kanyang mga mata dahil sa lalim ng emosyong naroon. You've grown up, Joyce. Hindi na ikaw ang batang payat na hinahabol ko sa pilapil? Marami na pong nagbago, Ninong. Makahulugang sagot ni Joyce. Tinitigan niya ang lalaki, sinusukat ang reaksyon nito. Lumaki siyang palaban at hindi niya itatago ang paghanga niya sa kanyang ninong noon ay nauwi na sa isang matinding atraksyon ngayon. Nag-alok si Alex ng isang baso ng champagne. Join me sa terrace? Masyadong maingay dito sa loob. Gusto ko lang makahinga. Hindi nag-atabili si Joyce. Sumunod siya sa lalaki palabas ng ballroom. Sa terrace, ang hangin ay malamig at ang tanawin ng lungsod ay nagniningning. Doon, naramdaman ni Joyce ang presensya ni Alex na tila bumabalot sa kanya. Balita ko, magaling ka raw sa trabaho mo ha. Panimula ni Alex habang nakatanaw sa malayo. I've been keeping an eye on you, Joyce, kahit nung nasa abroad pa ako. Bakit po? Talinutusan kayo ni nanay na bantayan ako? Hamon ni Joyce, ang pagiging bold ay lumalabas na. Humarap sa kanya si Alex, ang distansya sa pagitan nila lumiliit. Hindi dahil sa utos ng nanay mo, kundi dahil gusto ko. Tinitigan ni Joyce ang mga labi ni Alex. Naalala niya ang kanyang teorya, one kiss is enough to know. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahahawakan na. Ang bawal na titulo ng pagiging ninong at inaanak ay tila naglalaho sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam mo ba ang ginagawa mo, Joyce? Bulong ni Alex, ang kanyang boses ay naging paos. Alam ko kung anong gusto ko, ninong. Matapang na sagot ng dalaga. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahan inabot ni Alex ang mukha ni Joyce. Ang haplos ng kanyang hindalaki sa ibabang labi ng dalaga ay tila mitsa na isang malaking pagsabog at doon, sa ilalim ng mga bituin, ang unang halik na magdadala sa kanila sa ikapitong langit at sa isang komplikadong impyerno ay naganap. Ang halik na yon sa terrace hindi lang basta pagdampi ng mga labi. Para kay Joyce, iyon ay isang pagsabog ng lahat ng emosyon na tinago niya sa loob ng maraming taon. Lasang champagne, panganib at pagnanasa. Nang humiwalay ang kanilang mga labi kapos sila habol ang hininga, ang mga matay nagtatanong kung ititigil ba o itutuloy ang bawal na apoy. Hindi to tama, Joyce, bulong ni Alex, pero ang kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa bewang ng dalaga. Tila ayaw tong pakawalan. Sinong magsasabi ko noong tama? Hamon ni Joyce, ang kanyang mga matay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ninong kita sa papel pero dito, sa nararamdaman ko, lalaki ka lang at babae ako. Hindi na nakatiis si Alex. Binuhat niya si Joyce patungo sa kanyang nakapark na luxury SUV. Walang imikan habang binabaybay ang kalsada patungo sa kanyang pribadong penthouse sa Bonifacio Global City. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay punong-puno ng tensyon. Ang bawat sulyap ni Alex ay tila naguhubad sa dalaga. Pagpasok sa penthouse, hindi na umabot ang dalawa sa kwarto. Sa gitna ng malawak na living room na may view ng buong syudad, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Mas agresibo, mas gutom. Dito napatunayan ni Joyce ang kanyang teorya. Ang halik ni Alex ay hindi lang basta magaling. Ito ay nagdadala sa kanya sa ibang dimensyon. Ang bawat haplos ng lalaki sa kanyang balat ay tila nag-iiwan ng marka ng pag-aari. Joyce, sigurado ka ba rito? Tanong ni Alex. Ang boses ay paos habang dahan-dahan binababa ang zipper ng kanyang red gown. Dalhin mo ko sa ikapitong langit, Alex? Sagot ni Joyce na sa unang pagkakataon ay hindi na tinawag na ninong ang lalaki.
Ang gabing yon ay naging isang wild hot night. Walang limitasyon, walang bawal. Sa piling ni Alex, naramdaman ni Joyce na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Ang bawat ungol at bawat galaw ay tila isang musika ng pagsasama na matagal nilang pinagkait sa kanilang mga sarili. Ang dating batang payat ay isang ganap na babae na ngayon na kaya makipagsabayan sa bagsik at tamis ng isang Alex del Castillo. Ngunit sa gitna ng init ng kanilang pagsasama, may isang bagay na nakalimutan ng dalawa, ang proteksyon. Sa sobrang pagkalunod sa sarap at bugso ng damdamin, hindi nila naisip ng gabing yon ay may maiiwang permanenteng marka. Madaling araw na nang dinala ni Alex si Joy sa kanyang malambot na kama. Habang nakayakap ang dalaga sa matikas sa dibdib ng lalaki, tila tumigil ang mundo. Sana ganito na lang tayo lagi, bulong ni Joyce bago tuluyang dalawin ng antok. Hindi sumagot si Alex, hinaplos lang niya ang buhok ng dalaga. Ang kanyang mukha nababakas ang halo-halong emosyon, pag-ibig, pangungulila at isang malalim na pagkakasala na alam niyang pananagutan niya balang araw. Dahil sa kabilang kwarto, sa loob ng isang drawer naroon ang isang singsing at isang dokumentong magpapaalala kay Alex na ang gabing to ay simula rin ng isang masalimuot na pagtataksil. Nagising si Joy sa sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng penthouse. Ramdam pa niyang hapti at tamis na nakaraang gabi ang amoy ni Alex na kumapit na sa kanyang balat at ang pakiramdam na sa wakas nahanap niya ng kanyang Mr. Right. Ngunit paglingon niya sa kanyang tabi, wala na si Alex. Tanging ang lukot na kumot na lang naiwan. Bumangon si Joyce, suot ang puting bathrobe ni Alex na abot hanggang tuhod niya. Alex? Tawag niya, pero tanging ang tunog ng aircon ang sumasagot sa kanya. Habang naglalakad sa malawak na unit, napadako ang kanyang tingin sa isang study table sa sulok. May isang frame doon na nakarap sa bintana, tila sinadyang itago sa paningin na sino mang papasok sa silid. Dahil sa kuryosidad, pinihit to ni Joyce. Parang binuhusan ng yelo ang buong pagkatao ni Joyce. Sa larawan, nakangiti si Alex, isang ngiting masaya at panatag. At sa tabi nito, isang magandang babae na nakasuot ng eleganteng puting gown. May hawak na bouquet ng mga bulaklak. Ang caption sa ilalim ng frame, Alex and Elena, 5th wedding anniversary. May asawa ka na? Bulong ni Joyce sa sarili. Ang kanyang mga kamay nagsimulang manginig. Eksaktong bumukas ang pinto ng penthouse at pumasok si Alex, bitbit ang isang paper bag ng mainit na kape at breakfast. Natigil to na makitang hawak ni Joyce ang picture frame. Joyce, mahinang tawag ni Alex. Binaba niya ang bitbit at dahan-dahang lumapit. Ninong, ano to? Lumingon si Joyce. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pag-ibig na palitan ng puot at pagkabigo. Kailan pa? Bakit hindi ko alam? At bakit hindi mo sinabi agad bago mo ko dinala dito? It's complicated, Joyce. Elena and I, we've been having problems for years. Iwalay na kami sa puso pero sa papel at sa harap ng pamilya, kailangan naming panatilihin ang imahe dahil sa negosyo. Paliwanag ni Alex, ang kanyang boses, puno ng pagsisisi pero bakas din ng determinasyon. Problema? Imposibleng dahilan yan, Alex. Ginamit mo ko, singhal ni Joyce. Kaya mo ba ako pinagmamasdan mula sa malayo para gawing libangan habang bored ka sa asawa mo? No, never kitang ginawang libangan, sigaw ni Alex. Lumapit siya at tinawakan ng balikat ni Joyce. Gusto kita, Joyce. Matagal na. Pero alam kong mali, kaya nung nagkita tayo sa gala, hindi ko na napigilan ang sarili ko. I'm sorry. Sorry? Tumawa ng mapait si Joyce at barahas na tinabig ang kamay ng lalaki. Lumaki ako sa probinsya na ang turo, ang pamilyang pinaka-importante. Ninong kita at ngayon ginawa mo akong kabit. Ang dumi-dumi ng pakiramdam ko. Di na naghintay si Joyce ng iba pang paliwanag. Nagmamadali siyang nagbihis sa banyo. Kahit nanginginig ang mga kamay sa galit, pinilit niyang ayusin ang sarili. Paglabas niya, hinarap niya si Alex ng may taas noo. Huwag mo na akong tatawagin ulit. Kalimutan na natin ang nangyari kagabi. Matigas na sabi ni Joyce. Joyce, wait! Huwag mo akong susundan, Ninong Alex, dahil baka makalimutan ko na ninong kita at masampal kita sa harap ng maraming tao. Banta ni Joyce bago tuluyang lumabas ng penthouse. Habang pababa ng elevator, doon na bumigay si Joyce. Humagulhol siya. Ang kanyang teorya ng isang halik ay nagkatotoo nga.
Nadala siya sa langit pero ang bagsak niya direkta sa impyerno. Ngunit ang hindi niya alam ang mas malaking pasabog ay hindi ang asawa ni Alex, kundi ang regalong naiwan sa kanyang sinapupunan mula sa kanilang wild hot night. 3 linggo na ang lumipas mula ng gabing yon sa penthouse ni Alex. Pinilit ni Joyce na ibaon ang lahat sa limot. Nagpakalunod siya sa trabaho, iniiwasan bawat tawag at mensahe ni Alex at pilit na ibinabalik ang kanyang dating sigla. Ngunit may isang bagay na hindi niya maikakaila, ang kanyang katawan. Tuwing umaga, pagising niya tila umiikot ang paligid. Ang paborito niyang amoy ng kape biglang naging nakakasuka. Joyce, okay ka lang? Ang putla mo yata ngayon, tanong ni Gemma habang nasa opisina sila. Baka pagod lang to, Gemma. Marami lang akong deadline, sagot ni Joyce pero deep inside kinakabahan na siya. Bilang isang babaeng open-minded at maingat, alam niya ang bilang ng kanyang cycle at huli na siya ng 10 araw. Sa takot at kaba, bumili si Joyce ng pregnancy test kit pag-uwi. Sa loob ng banyo ng kanyang maliit na apartment, tila huminto ang mundo habang iniintay ang resulta. 2 guhit. Napaupo si Joyce sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang puson. Hindi ito maaari, bulong niya. Buntis siya. Buntis siya sa lalaking kanyang ninong. Buntis siya sa isang lalaking may asawa na pala. Sa kabila ng takot, lumabas ang pagiging palaban ni Joyce. Hindi siyang tipikal na babaeng iiyak na lang sa sulok at magmamakaawa. Kung akala mo, Alex del Castillo, nasusuko ko dahil lang dito nagkakamali ka. Wika niya sa sarili habang pinapahid ang luhang pilit na kumakawala. Ngunit paano niya itatago ang lumalaking tiyan? Paano niya sasabihin sa kanyang nanay sa probinsya na ang lalaking pinagkakatiwalaan nila ang nakabuntis sa kanya? At higit sa lahat, anong gagawin niya kapag nalaman to ni Ninang Elena, ang legal na asawa? Habang iniisip ang kanyang mga susunod na hakbang, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Joyce, I'm downstairs. Let's talk. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako hinaharap. Si Alex. Tila alam ng tadhana kung kailan siya lalong dapat guluhin. Hinawakan ni Joyce ang pregnancy test kit at tinago yon sa pinakailalim ng kanyang drawer. Haharapin kita, Ninong. Pero hindi mo malalaman ang sikretong ito hanggat di ako sigurado kung kakampi ba kita o kaaway. Matigas na sabi ni Joyce bago lumabas ng pinto upang harapin ang lalaking ama ng kanyang dinadala. Bumaba si Joyce na tila isang reynang handa sa digmaan. Nakita niyang luxury sedan ni Alex na nakaparada sa tapat ng kanyang apartment. Nakasandal ang lalaki sa pinto ng sasakyan. Suot ang isang simpleng puting polo shirt na bahagyang nakabukas ang unang 2 botones, isang anyo na mas lalo nagpapagwapo sa kanya, ngunit mas lalo nagpapainit sa ulo ni Joyce. Anong ginagawa mo rito, Ninong? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Bungad ni Joyce, pinapantayan ang bawat titig ni Alex. Hindi naging malinaw sa akin, Joyce. Dahil ang huling pagkakaalam ko may nararamdaman tayo para sa isa't isa, seryosong tugon ni Alex. Lumapit siya. Sapat na para maamoy ni Joyce ang pamilya niyang pabango na biglang nagpaikot muli sa sikmura ng dalaga. Nararamdaman? Libog lang yon, Alex. Huwag nating lagyan ng malalim na kahulugan ng isang gabing pagkakamali. Pagsisinungaling ni Joyce. Ramdam niya ang bahagyang pagkirot ng kanyang puson. Tila nagrereklamong munting buhay sa loob niya sa mga salitang binitawan niya. Pagkakamali? Sa tingin mo ba kung pagkakamali lang yon, magtsatsaga ako maghintay dito ng 3 oras? Hinawakan ni Alex ang braso ni Joyce pero agad tong binawi ng dalaga. Joyce, matagal na kitang gusto. Bata ka pa lang alam ko nang ikaw ang babaeng gusto kong makasama. Nung nalaman kong nasa Maynila ka na hindi mo alam kung gaano ko kasaya, pero natakot ako. Natakot ako dahil sa sitwasyon ko kay Elena. Takot? Duwag ka, Alex. Kumuha ka ng lakas ng loob na sipingan ako, pero wala kang lakas ng loob na sabing may asawa ka na pala? Asar na sabi ni Joyce. Ngayon, umuwi ka na sa asawa mo, wag mo na akong gagambalain. Bigla nahilo si Joyce. Ang init ng simento at ang tindi ng emosyon ay tila sumasabay sa kanyang morning sickness. Bahagya siyang napaatras at napahawak sa gilid ng sasakyan. Joyce, okay ka lang? Mabilis siyang inalalaya ni Alex. Ang mga kamay nito nakasuporta sa kanyang likuran. Ang putla mo, bakit hindi ka pa kumakain? Tara, dadalhin kita sa ospital. Hindi kailangan. Mabilis tanggi ni Joyce. Ang takot na malaman ni Alex ang totoo ay mas matindi pa sa kanyang pagkahilo. Napagod lang ako sa opisina. Bitawan mo ko?
Tinitigan siya ni Alex ng matagal. Ang mga mata ng lalaki puno ng pagdududa. Sigurado ka ba? Joyce, kung may problema, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Wala akong kailangan sa'yo, Ninong Alex. Kaya kong sarili ko. Matikas na sagot ni Joyce kahit nasa loob-loob niya gusto niya nang umiyak at magpasandal sa matipunong dibdib ng lalaki. Pinanood ni Joyce ang pag-alis ng sasakyan ni Alex. Nang mawala na to sa paningin niya, doon lang siya napasandal sa pader at huminga ng malalim. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, baby. Palaban ng nanay mo. Hindi tayo magiging mistress lang at hindi tayo magmamakaawa sa tatay mong duwag. Ngunit sa kabila ng kanyang katigasan, alam ni Joyce na hindi titigil si Alex at alam niya, darating ang araw na lalaki ang kanyang tiyan at kailangan niyang harapin ang legal na asawa na si Elena. Isang linggo matapos ang tensyong pagharap nila ni Alex, sinubukan ni Joyce na ibalik ang normal na takbo ng kanyang buhay. Pero paano magiging normal ang lahat kung tuwing hihinga siya ay ramdam niya ang mumunting buhay na nabubuo sa kanyang loob? Isang hapon, habang abala si Joyce sa pag-ayos ng kanyang mga gamit sa opisina, isang marangyang bouquet ng red roses ang dumating sa kanyang table. Walang card, pero ang amoy nito, isang mamahaling pabango na pamilyar sa kanya ay sapat na para malaman kung kanino nanggaling. Wow, Joyce! May secret admirer ka na naman? At mukhang big time, ha? Panunokso ni Gemma. Hindi sumagot si Joyce sa halip, kinuha niya ang bouquet at dinala sa basurahan. Basura lang yan, Gemma. Huwag mong bigyan ng pansin. Ngunit bago pa man siya makabalik sa kanyang upuan, isang babaeng elegante ang pumasok sa kanilang department. Nakasuot to ng white power suit. May dalang Hermes na bag at ang bawat hakbang nito naglalabas ng otoridad. Napako ang tingin ni Joyce. Kilala niya ang babaeng to mula sa litratong nakita niya sa penthouse. Si Elena del Castillo, ang legal na asawa ni Alex. Miss Joyce del Rosario? Malamig na tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata tila nang i-scan mula ulo hanggang paa ni Joyce. Yes, ako nga po. May maipaglilingkod ako? Pilit na pinatatag ni Joyce ang kanyang boses kahit nasa loob-loob niya. Parang sasabog ang kanyang puso sa kaba. I'm Elena, Alex's wife. Gusto lang kitang makausap ng pribado. May kinalaman to sa asawa ko at sa mga bulaklak na tinapon mo lang yata sa basura? Wika ni Elena nang may mapait na ngiti. Nagpunta sila sa isang malapit na coffee shop. Ang katahimikan sa pagitan nila nakakabingi. Diretsahan na tayo, Joyce. Alam ko ang nangyari sa inyo sa penthouse. Panimula ni Elena habang humihigop ng tsaa. Hindi ako tanga. Marami nang dumaan na babae pa kay Alex pero ikaw ang unang babaeng tinitigan niya ng ganyan sa mga social events. Wala kaming relasyon ng asawa mo, ma'am. Nagkamali kami na isang beses at tinapos ko na yon. Matapang na sagot ni Joyce. Good. Dahil kung balak mong maging mistress, nagkakamali ka ng kinalaban. Hindi ako pumapayag na may kahati sa yaman at pangalan ng Castillo. Banta ni Elena. Pero may napapansin ako sa iyo, Joyce. Bakit parang namumutla ka? At bakit parang di ka mapakali sa upuan mo? Tinitigan ni Elena ang tiyan ni Joyce. Sa puntong yon, naramdaman ni Joyce ang isang matinding pagsusuka. Di niya na napigilan ang sarili, tumayo siya at mabilis, tumakbo na patungo sa restroom ng coffee shop. Sumunod sa Elena. Nakita niya si Joyce na nandidiri at nasusuka sa tapat ng lababo. Ang mapait ng ngiti sa labi ni Elena ay nawala at napalitan ng isang mapanganib na tingin. Huwag mong sabihin, buntis ka? Bulong ni Elena. Humarap si Joyce, pinapahid ang kanyang bibig. Kahit nangihina, hindi siya nagpaapi. Ano naman kung buntis ako? Wala kang pakialam sa buhay ko. Kung anak yan ng asawa ko, may pakialam ako. Dahil ang batang yan ang sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Galit na sabi ni Elena. Doon na-realize ni Joyce na nagsimula na ang totoong gulo. Hindi lang tutungkol sa pag-ibig o pagkakamali. Ito ay isang digmaan para sa dangal at sa kinabukasan ng kanyang anak. At sa pagkakataong to, kailangan maging mas matapang isang Joyce del Rosario. Ang malamig na titigan sa loob ng restroom ng coffee shop ay tila na uwi sa isang silent war. Hindi inaasahan ni Elena na sa kabila ng pagkahilo at panghihina ni Joyce ay magagawa pa rin ito na tumayo ng matuwid at tumingin sa kanya ng mata sa mata. Kung iniisip mo na matatakot ako sa iyo, Ninang Elena, nagkakamali ka. Diretsahang sabi ni Joyce.
Hindi ko ginusto ang sitwasyong ito pero hindi ko tatalikuran ang anumang responsibilidad na ibinigay sa akin ng tadhana. Responsibilidad o oportunidad para makakuha ng pera sa asawa ko, uyam na Elena. Alam mo Joyce, marami na ako nakitang gaya mo. Akala nyo kapag nabuntis kayo, hawak nyo ng lalaki, but Alex is mine. In paper, in business, and in public. Saksak mo sa baga mong papel mo, Elena. Hindi pera ni Alex ang kailangan ko? Sagot ni Joyce bago tuluyang lumabas ng restroom. Ngunit hindi doon nagtapos ang pasabog ni Elena. Kinabukasan, pagpasok ni Joyce sa opisina, tila nagbagong ihip ng hangin. Ang mga bulong-bulungan ay parang apoy na kumalat sa bawat cubicle. Siya ba yung sinasabing social climber na pumatol sa sariling ninong? Balita ko buntis daw. Gagamitin yung bata para makahuthot? Napahinto si Joyce sa gitna ng hallway. Ang kanyang mga katrabaho na dati kasundo niya, tila nandidiri na sa kanya ngayon. Doon niya na-realize ang plano ni Elena. Sisirain siya nito sa paraang pinakamasakit ang kanyang reputasyon. Joyce, pinatawag ka sa HR. Malungkot na sabi ni Gemma. May nag-file daw ng complaint laban sa'yo for immoral conduct na nakakaapekto sa image ng kumpanya. At ang complainant, ang main investor ng kumpanyang ito, ang Castillo Group. Nanginig ang kamao ni Joyce. Alam niyang ito ang paraan ni Elena para palayasin siya sa Maynila at pabalikin sa probinsya ng may kahihiyan. Ngunit nagkakamali ang asawa ni Alex. Imbes na pumunta sa HR, dinampot ni Joyce ang kanyang bag at diretsyong nagtungo sa main office ng Castilla Global Holdings. Hindi siya papayag na sa likod lang siya tinitira. Haharapin niya ang ugat ng lahat ng to. Ma'am, bawal po kayo rito ng walang appointment. Sigaw ng security guard pero hindi to pinansin ni Joyce. Buong lakas niyang tinulak ang pinto ng opisina ni Alex. Nagulat si Alex. Kasalukuyang kausap si Elena. Mukhang nagtatalo ang dalawa nang biglang pumasok si Joyce. Alex, sabihan mo ang asawa mo na kung gusto niya akong kalabanin, huwag niyang gamitin ang trabaho ko. Sigaw ni Joyce. Joyce, ano nangyayari? Naguguluhang tanong ni Alex. Anong nangyayari? Pinapahiya ko ng asawa mo sa buong opisina. Sinisira niya ang pangalan ko? Lumingon si Joyce kay Elena na ngayon nakangisi lang. At ikaw, Elena, kung akala mo mapapaalis mo ko ng ganyan-ganyan lang, pues, panoorin mo ko. I may be just an inaanak or a mistress in your eyes, but I'm a fighter. At ang batang dinadala ko, hindi mo tumahahawakan. Natigilan si Alex, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Bata? Joyce, anong bata? Katahimikan. Ang lihim na pilit tinatago ni Joyce ay sumabog na sa harapan ng dalawang taong huling gusto niyang makaalam. Ang bawat salitang binitiwan ni Joyce ay tila bombang sumabog sa loob ng marangyang opisina ni Alex. Ang katahimikan nakakabingi hanggang sa marinig ang marahas na paghinga ni Alex. Joyce, buntis ka? Ang boses ni Alex puno ng haluhalong emosyon, gulat, takot at isang uri ng kagalakang pilit niyang sinusupil sa harap ng kanyang asawa. Yes, Alex, buntis ako. At huwag kang mag-alala, hindi ako pumunta rito para humingi ng sustento o para sirain ang perfect ninyong pamilya. Mariing sagot ni Joyce habang nakatitig ng matalim kay Elena. Pumunta ako rito dahil hindi ko hahayaan na tapakan ng asawa mo ang dangal ko. Tumayo si Elena, ang kanyang mukha pulang-pula sa galit. Dangal? May dangal ka pa ba, Joyce? Pumatol ka sa ninong mo? Pumasok ka sa isang relasyong alam mong may masasaktan at ngayon, gagamitin mong batang yan para makuhang atensyon ni Alex? Elena, enough! Sigaw ni Alex. Humarap siya sa asawa ng may nanlilisik na mga mata. You crossed the line when you attacked her job. Alam mong matagal na tayong tapos. Ang kasal na to isang transaksyon na lang at alam mo yan. Transaksyon o hindi, ako pa rin ang asawa mo. Gante ni Elena. Hinarap ni Joyce ang dalawa. Mag-away kayo hanggat gusto nyo pero ito ang tandaan nyo. Joyce Del Rosario ko. Lumaki ako sa hirap pero hindi ako pinalaking duwag. Kung gusto nyo akong tanggalin sa trabaho, sige. Marami pang kumpanya sa Maynila pero ang bata sa sinapupunan ko, akin lang to. Hindi Castillo ang apelido niya kundi Del Rosario. No, Joyce, anak ko yan. Mabilis sasabi ni Alex. Lumapit siya kay Joyce ngunit muling umatras ang dalaga. Anak mo? Ngayon mo lang nalaman, Alex. Pero nung dinala mo ko sa penthouse mo, alam mo ba kung anong responsibilidad ang pinasok mo? Ngayong may asawa kang nanggugulo, sa tingin mo ba ipagkakatiwala ko sa iyong anak ko? Lalabanan ko si Elena, Joyce. I will file for annulment. Matagal ko na tong dapat ginawa.
Deklara ni Alex na nagpagitla sa kanyang asawa. Mag-a-annulment ka? Sa harap ng mga board members? Sa harap ng media? Handa ka bang mawala lahat ng shares mo sa Castillo Global? Pananakot ni Elena. Tumingin si Alex kay Joyce, tila naghahanap ng lakas ng loob. Ngunit si Joyce sa kabila ng panghihina ng loob ay nanatiling matatag ang tindig. Huwag mong gawin para sa akin, Alex. Gawin mo dahil yun ang tama. Huling sabi ni Joyce bago siya tumalikod. At ikaw, Elena, subukan mo ulit akong harangin sa trabaho at sisiguraduhin ko ang skandal na kinatatakutan mo ang siyang sisira sa inyong lahat. Huwag mong kalimutan ako ang biktima rito sa mata ng publiko. Isang inaanak na nalinlang ng kanyang ninong. Isipin mo kung anong gagawin ng media sa kwentong yan. Lumabas si Joyce ng opisina na nakataas ang noo. Paglabas niya ng gusali, doon lang siya napahawak sa kanyang tiyan na nanginginig. Alam niyang nagsimula na ang totoong gera. Hindi na lang to tungkol sa isang wild night. Ito ay tungkol na sa kinabukasan ng anak niya laban sa kapangyarihan ng mga Kastilyo. Pagkatapos na matinding komprontasyon sa opisina, tila naging mailap ang mundo kay Joyce. Tuluyan siyang nag-resign sa kanyang trabaho bago pa man siya tuluyang matanggal ng HR. Hindi dahil sumusuko siya kundi dahil ayaw niyang magtrabaho sa isang kumpanyang kontrolado ng mga Kastilyo. Namalagi siya sa kanyang maliit na apartment, nag-aayos ng kanyang portfolio para sa freelance work. Ngunit isang gabi, isang katok ang narinig niya. Hindi marahas kundi tila nagmamakaawa. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya si Alex. Basang-basa ito sa ulan, magulo ang buhok, at wala ang karaniwang aura na isang makapangyarihang CEO. Anong ginagawa mo rito, Alex? Gabi na. Malamig na sabi ni Joyce. I left, Joyce. I left everything. Hingal na sabi ni Alex. Binitbit niya isang maliit na duffel bag. Pumirma ako ng resignation bilang chairman. Binigay ko na rin ang karamihan ng shares ko kay Elena kapalit ng pirma niya sa annulment papers. Wala nang Castillo Global sa akin, Joyce. Wala nang yamang pinagmamalaki ko. Nanlaki ang mga mata ni Joyce. Hindi siya makapaniwala. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Baliw ka ba? Yun ang pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Dahil wala namang silbi ang yaman. Kung di ko man lang mahawakan ang kamay ng babaeng mahal ko at ang anak ko, seryosong sagot ni Alex. Habang dahan-dahang lumalapit kay Joyce, noong sinabi mong aalagaan mo ang bata mag-isa, doon ko na-realize na mas matapang ka pa sa akin. Hindi ko kayang mawala kayo. Handa akong magsimula sa simula, Joyce, kahit maging ordinaryong empleyado lang ulit ako, basta't kasama ninyo. Bahagyang lumungkot ang puso ni Joyce pero ang kanyang pagiging palaban naroon pa rin. Akala mo ba sapat na yan? Na kapag naghirap ka, okay na tayo? Na ninong pa rin kita sa mata ng marami, Alex, at buntis ako sa'yo habang kasal ka pa rin technically. Alam ko, at handa akong harapin lahat ng panunumbat ng mundo, basta't bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan na hindi lang to wild night para sa akin, pagsasama mo ni Alex. Hahawakan sana ni Alex ang kamay ni Joyce nang bigla humintong itim na van sa tapat ng apartment. Tatlong lalaking nakasuot ng bonnet ang mabilis na bumaba. Joyce, sa loob! Sigaw ni Alex. Hindi si Alex ang pakay ng mga lalaki. Kung hindi, si Joyce. Isa sa mga itong may hawak na bote ng asido. Isang malinaw na utos mula sa isang tao na gustong sirain ang buhay ng dalaga. Bago pa man makalapit ang lalaki kay Joyce, hinarangan ito ni Alex. Isang malakas at tulak ang ginawa ni Alex kay Joyce, papasok sa pinto. Huwag niyo siyang hahawakan. Sigaw ni Alex habang nakikipagbuno sa mga ito sa gitna ng ulan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Joyce ang katapusan ng pag-aalinlangan niya. Si Alex, ang lalaking dati kinatatakutan niyang lapitan dahil sa titulong ninong ay handang itaya ang buhay at pangalan para sa kanya. Ngunit ang panganib hindi pa tapos dahil si Elena hindi basta-basta papayag na matatalo ng ganun lang. 8 buwan ang mabilis na lumipas, malayo sa ingay ng Maynila at sa galamay ng mga Kastilyo. Nanirahan sina Joyce at Alex sa isang tahimik na bayan sa Batangas. Doon, namuhay sila ng simple. Si Alex nagtatrabaho na ngayon bilang isang consultant sa isang maliit na kumpanya, habang si Joyce naman patuloy sa pagiging freelance designer. Kahit malaki na ang kanyang tiyan, hindi mawala ang pagiging palaban ni Joyce. Siya mismo nag-aayos ng kanilang maliit na bahay, handa sa pagdating ng kanilang panganay. Alex,
Ayoko ng maraming masyadong gamit. Gusto ko ang anak natin, lalaking simple pero may paninindigan. Wika ni Joyce habang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Gagawin ko lahat, Joyce. Pangako, hindi na kayo maling madidikit sa gulo ng nakaraan. Sagot ni Alex sabay halik sa noo ng dalaga. Ngunit ang katahimikan ay tila isang babala bago ang malakas na bagyo. Isang gabi, habang nasa trabaho si Alex, nakaramdam si Joyce ng matinding kirot sa kanyang puson. Hindi ito ang ordinaryong Braxton Hicks. Ito ang hudyat na lalabas na ang sanggol. Isang buwan na mas maaga sa inaasahan. Sa gitna ng ulan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ni Elena. Mas matalim ang tingin nito ngayon, tuyot ang mga mata at bakas ang desperasyon. Akala niyo ba matatakasan niyo ko? Malamig na sabi ni Elena. Dahil sa inyo, nawala ang dangal ko. Pinagpalit ako ni Alex sa isang hamak na inaanak. Elena, ang bata, tulungan mo ko? Pagmamakaawa ni Joyce habang nagpapasandal sa pader dahil sa tindi ng hilab. Kahit gaano siya kapalaban, ang kaligtasan ng kanyang anak ang prioridad niya ngayon. Tulungan? Bakit ko tutulungan ang batang sisira sa huling koneksyon ko kay Alex? Isang malupit na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Inutusan niya ang kanyang driver na dalhin si Joyce pero hindi sa ospital, kundi sa isang abandonadong bodega malapit sa dagat. Doon, sa gitna ng dumi at dilim, nagsimulang mag-labor si Joyce. Ang sakit ay halos hindi niya na kayang tiisin. Laban, baby. Laban tayo? Ang mga luha ay humahalo sa pawis. Eksaktong dumating si Alex sa bodega, bitbit ang baril na kinuha niya sa security ng kumpanya nang mapagtanto niya. Sinundan ni Elena si Joyce. Isang matinding engkwentro ang naganap sa pagitan ng mga tauhan ni Elena at ni Alex. Bitawan mo siya, Elena. Kung may galit ka sa akin mo ibuhos, wag sa mag-ina ko, sigaw ni Alex. Sa gitna ng sigawan at putukan, narinig ang isang matinis na iyak. Isang sanggol ang isinilang sa gitna ng kaguluhan. Ang iyak na yon ay tila nagpatahimik sa lahat, maging kay Elena na natauhan na makitang dugo at ang walang malay na si Joyce matapos mailabas ang bata. Joyce! Joyce, gumising ka! Sigaw ni Alex habang patakbong lumalapit sa dalaga. Ang sanggol ay umiiyak, ngunit si Joyce dahan-dahang pumipikit, ang kanyang hininga paputol-putol. Ang amoy ng gamot at ang puting kisame ng ospital ang bumungad kay Joyce ng dahan-dahan, imulat niya ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang buong katawan at tila bawat hininga ay isang sakripisyo. Ngunit sa kabila ng panghihina, isa lang hinahanap ng kanyang puso. Ang baby ko, paos na tanong ni Joyce. Agad na lumapit si Alex. Malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Bakas ang ilang gawing puyat at pag-aalala pero nang makita niya nagising si Joyce, tila nabuhayan siya ng loob. He is safe, Joyce. Isang malusog na batang lalaki, kamukhang kamukha mo, bulong ni Alex habang inahalika ng kamay ng dalaga. Nasa nursery siya ngayon, binabantayan ng mga nurse. Malakas ang bata, kagaya ng nanay niya. Napaiyak si Joyce sa sobrang pasasalamat. Si Elena? Huminga na malalim si Alex. Sumuko siya sa mga pulis. Nung narinig niyang iyak ng baby sa bodegang yon, tila may nagising sa kanya. Pinagtapat niyang lahat ng pananakot sa iyo at ang pagtangkang itatago ka. She is facing charges now, pero hindi ko naiisipin pa yon. Ang mahalaga, ligtas kayo? Makalipas ang ilang araw. Sa wakas, hawak na ni Joyce ang kanyang anak. Pinangalanan nila itong Alexander Joy, isang paalala ng kanilang pinagdaanang hirap at ang ligaya na hatid ng bata. Alam mo, Alex, panimula ni Joyce habang pinagmamasdan ang natutulog na sanggol. Naniniwala pa rin ako sa teorya ko. Isang halik lang, alam mo na kung anong kahinatnan? Ang halik mo, dinala ako sa langit, binagsak sa impyerno pero sa huli, binigay sa akin ang pinakamagandang regalo sa mundo. Ngumiti si Alex at niyakap ang dalawa. Hindi na ako ang ninong mo, Joyce, at hindi ka na lang isang inaanak. Mula ngayon, ako na ang katuwang mo sa bawat laban. Sisiguraduhin nating ang lalaking proud sa kanyang mga magulang dahil alam nating pinaglaban natin ang bawat sandali para makarating dito. Bumalik sila sa kanilang payapang buhay sa probinsya.
Di man marangya gaya ng dati, punong-puno naman to ng pagmamahalan na walang halong takot o pagtatago. Si Joyce nananatiling palabang ina, hindi nagpapaapi sa sinuman habang si Alex naging haligi ng tahanan na handang iwan ang lahat para sa kanilang pamilya. Sa huli, napatunayan nila na ang pag-ibig hindi nasusukat sa mga titulo o sa dikta ng lipunan dahil kung ang isang bawal na halik na uwi sa isang bagong buhay, ito isang pagkakamaling hindi nila pagsisisihan. 3 taon lumipas mula nang huling marinig ni na Joyce at Alex ang pangalang Castillo sa parang nakakasakit. Ngayon, ang tunog na bumabalot sa kanilang tahanan sa tabing dagat ay ang malakas sa tawa ng maliit na si AJ o Alexander Joy. AJ, huwag kang lalayo sa tubig, baka mapatid ka. Sigaw ni Joyce habang nag-aayos ng picnic mat sa buhanginan. Sa edad na 26, mas dalong nagningning ang ganda ni Joyce. Wala nang takot sa kanyang mga mata, napalitan to ng kapanatagan. Habang pinapanood ang anak na hinahabol si Alex sa dalampasigan, napangiti siya. Sinong mag-aakala na ang dating ninong na kinatatakutan ng kanyang pamilya ay siya palang magiging katuwang niya sa paghuhugas ng pinggan at pagpapalit ng diaper sa gabi. Napagod ang munting boss natin? Hingal na sabi ni Alex habang kargang anak na tawa ng tawa. Binaba niya si AJ at agad tong tumakbo sa kanyang mga laruan. Lumapit si Alex kay Joyce at niyakap to mula sa likuran. Masaya ka ba, Joyce? Sobra, Alex. Minsan nga pakiramdam ko, panaginip pa rin to. Yung simpleng buhay na ganito, yung wala tayong kailangan itago. Sagot ni Joyce habang sumasandal sa matika sa dibdib ng asawa. Ngunit ang hapon na yon may dalang isang sorpresa. Isang sulat ang dumating para sa kanila mula sa abogado ni Elena. Bahagyang nanginig ang kamay ni Joyce nang buksan to, pero imbes na pananakot, isang dokumento ang laman nito. Ang pinal na pirma para sa tuluyang paglilipat ng ilang ari-arian sa pangalan ni AJ bilang peace offering at humingi ng tawad. Si Elena mula sa loob ng pasilidad kung saan siya sumasailalim sa rehabilitasyon at pagkakakulong. Gusto niyang bumawi, bulong ni Alex habang binabasa ang sulat. Di natin kailangan ng pera niya, Alex, pero tinatanggap ko ang tawad niya para na rin sa katahimikan nating lahat. Matapang na sabi ni Joyce. Tumingin siya kay Alex. Pero ang apelido ni AJ, mananatiling Del Rosario Castillo. Gusto ko sa paglaki niya, alam niya ang bunga. Bunga siya ng pag-ibig na lumaban, hindi lang sa yaman. Nang lumubog ang araw, naglatag si Alex ng isang maliit na kahon. Hindi ito marangya, hindi ginto, kundi isang simpleng singseng na gawa sa pilak na may ukit ng kanilang mga pangalan. Joyce, sa harap ng dagat na naging saksi sa pagtatago natin noon, gusto kong mangako ulit sa'yo. Hindi na ako ang ninong mo na magbibigay ng bawal na halik. Ako na si Alex. Ang lalaking habang buhay magiging tapat sa'yo at sa anak natin. Magpakasal na tayo ulit sa paraang tayo lang. Walang ibang titulo kundi ang asawa mo. Napaiyak si Joyce, hindi sa pait, kundi sa sobrang tamis. Isang halik ang muli nilang pinagsaluhan, pero sa pagkakataong to, hindi na ito bawal. Hindi na ito mitsa ng gulo. Ito na ang halik na nagpapatunay na kahit kaano kamaling magsimula ang isang kwento, basta totoo ang pag-ibig at handang lumaban ang dalawang tao, palaging may puwang para sa isang magandang simula. I love you, Ninong, biro ni Joyce habang tumatawa. Tinutukoy ang bansag niya kay Alex sa tuwing naglalambing ito. I love you more, Joyce, my one and only fighter, sagot ni Alex. At doon sa ilalim ng kulay kahel na langit, matapos ang kanilang kwento, hindi bilang isang eskandalo, kundi bilang isang pamilyang binuo ng tapang at busilak na puso. At dito na nagtatapos ang masalimuot, ngunit punong-puno ng inspirasyong kwento ni na Joyce at Alex. Muli nating napatunayan na sa likod ng bawat pagkakamali, basta't may paninindigan at tunay na pagmamahal, palaging may pagkakataon para sa isang bagong simula. Sana nagustuhan ninyo ang obra na ito na hatid sa atin ni Miss Ayesha. Ang kwento ni Joyce ay paalala sa ating lahat na ang tunay na lakas na isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kadaling sumuko, kung hindi sa kung paano niya ipaglaban ang kanyang dangal at ang kinabukasan ng kanyang mahal sa buhay. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Joyce o sa sakripisyong ginawa ni Alex para sa kanyang pamilya? I-komento ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil gusto naming mabasa ang inyong mga reaksyon.
Muli, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra. Huwag kalimutang i-like ang videong ito at i-share sa inyong mga kaibigan para sa mas marami pang kwentong style, drama at sa mga kwentong kapupulutan ng aral. Manatiling nakasubaybay dito lang sa ating tahanan ng mga kwento, Ayasha TV. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Paalam!